Gandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nang marinig nga ni Calorena ang hindi pagtanggap ni Lilet dito kay Ramir sa pag-alok niya na siya ang magiging abogada ni Trixie, nasiyahan nga po ito at nang makausap nga niya si Constantino na kunin nila ulit si Lilet bilang defense ng kanilang anak, ay pumayag naman si Constantino nang ipaliwanag ni Lorena ang mga benefits kung si Lilet ang abogado ni Ino. At nang kinausap nga ni Lorena si Lilet ay hindi pa ito pumayag at nakiusap nga na pag-isipan niya muna kung ano ang kanyang magiging desisyon. Nagkataon naman na nagkasabay sina Ino at Trixie sa isang bar at nagwawala na naman si Trixie dahil pilit pa rin na kinukuha ang atensyon ni Ino sa kanya para sila ay magkabalikan. At nang makita nga ni Kurt ang pangyayaring iyon, agad niyang tinawagan si Lilet upang kausapin si Trixie at iuwi sa kanilang bahay. Dahil nga sa pangyayaring ito, mukhang naging concern si Lilet kay Trixie. At sinabi nga ni Trixie na hindi niya dapat ginagawa yon dahil nga ang loyalty niya ay nasa mga delyon, na kahit si Ino daw ay isang rapist. Sinabi nga ni Trixie na dapat siya ang kanyang paniwalaan dahil siya ang biktima. Sinabi naman ni Lilet na ano ang dahilan kung dapat siya ang paniniwalaan niya. Ikwinento nga ni Trixie ang pangyayari na magkasama sila ni Ino sa isang kwarto at maraming mga bote ng alak. Ikwinento pa ni Trixie kay Lilet na nakuha nga ni Ino ang kanyang pagkababae. Sa pangyayaring ito, nalilito na nga po ang ating bida kung sino nga ba talaga ang kanyang paniniwalaan. Pangalawang beses na nga na sinabi ni Lorena kay Lilet na kung pwede siya ang maging abogado ng kanilang anak. At hindi pa rin nakapagdesisyon ang ating bida. Bagkus ay kailangan niya muna daw pag-aralan ang kaso ni Ino dahil nga nalilito na siya kung sino nga ba talaga ang kanyang papanigan. Nag-imbestiga nga si Lilet at Kurt doon sa beach kung saan naganap ang pangyayaring iyon. At dito nga nalaman nila Lilet na magkasama nga sila Ino at Trixie sa isang kwarto at marami daw basag na mga bote ng alak. Sa pagkakataong ito, kinausap nga ni Lilet si Ino at tinanong kung may nangyari nga ba sila kay Trixie. Dito na nga po sasagutin ni Ino kung ano talaga ang pangyayari. Nakakalito naman mga kapuso, no, kung sino nga ba talaga ang dapat paniwalaan dahil magkaiba naman ang kanilang statement. Lalo na nang maalala ni Lilet ang lahat ng pangyayari, ang mga kasinungalingan na ginawa ni Trixie noong si Lilet ay nasa bahay pa nila. So mga kapuso, pakaabangan natin bukas kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Dito lamang po yan sa Lilet Matias, Attorney at Law. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye.